Magandang araw mga kapantasya. Muli, welcome sa ating channel, kung saan ang bawat liham ay may hatid na kilig, pagnanasa, at hindi malilimutang kwento. Ako nga pala si Miss Ina, ang inyong tagapagsalaysay at kasama sa bawat paglalakbay ng imahinasyon. Halina at samahan niyo kong muli sa pagbabasa ng isang liham na tiyak na magpapainit sa inyong gabi at magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Ihanda na ang inyong sarili dahil ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Malamig na Sikreto ni Mona. Akala ng nakararami, kapag ang tao ay patay na, wala na itong pakinabang. Kung kaya't, kailangan na itong ilibing sa ilalim ng lupa. Subalit iba ko. Dahil kapag may patay, may nabubuhay sa aking imahinasyon at kasabikan sa aking laman. Miss Ina, ako si Mona. Hindi ko tunay na pangalan. 35 anyos na ako. Mag-isang namumuhay dito sa syudad at ito ang aking lihim. Bata pa lamang ako ay meron na akong sakit. Isang pambihirang karamdaman, nakakadiri man para sa nakararami, pero ito ang tanging bumubuhay sa akin. Ang sabi sa akin ng espesyalista, meron akong karamdaman na tinatawag na sex maniac. Kaya siguro hindi ko talaga maiwasan na basta na lang baliwalain ang init ng katawan ko. Maganda naman ako, Miss Ina, kaya hindi rin nakakapagtaka na marami ang nagkakagusto at pumuporma sa akin. Nakailang nobyo na ako at lahat sila dumaan sa akin. Pinagsawaan ng katawan ko, ginamit ng paulit-ulit hanggang sa magsawa at iwanan ako. Siguro dahil na rin sa kagustuhan ng katawan ko, dahil nasanay na ako sa maiinit na talik at halik, ay palagi akong naghahanap ng init ng katawan sa ibang tao. Ngunit katulad lamang din ng mga naging nobyo ko, katawan ko lang rin ang kanilang gusto. Pinigilan ko ang sarili ko na makipagtalik kung kani-kanino. Subalit hindi talaga ito kaya ng sistema ko. Tila ay matuto yung sapa ang kasalanan ko kapag hindi ako nadiligan sa buong araw. Kaya kahit tambay rito sa amin ay pinapatos ko para makapagparaos lang. Ngunit isang trabaho pala ang makakapagpabago ng buhay ko. Mayroong malapit na punerarya dito sa amin na nangangailangan ng mga mag-aayos sa mukha ng mga patay. Kinuha ako ng may-ari ng punerarya dahil nga wala rin naman akong maayos na trabaho. Sinubukan kong magtrabaho sa mga patay. Noong una ay natatakot pa ako dahil baka mamaya ay bigla na lamang silang bumangon at bigla akong sakalin dahil sa dami ng nagawa kong kasalanan. Ilang buwan rin ang lumipas bago ko nasanay sa amoy ng formalin at amoy ng mga bangkay ng tao. May kasamahan ako rito sa trabaho. Ang ginagawa niya ay ine-embalsamo niya ang mga patay. Samantalang, nakadamit na yon bago mapunta sa akin at ako naman ang nakatoka sa paglalagay ng kolorete sa mukha nito. Nasanay na ako sa mga postura ng patay at hindi pa rin tumatayo ang balahibo ko sa tuwing inaayusan ko sila. Habang naghihintay ako sa patay na aayusan ko, ay saglit akong sumilip sa isang silid na pinag-eembalsamuhan. Nakita ko ang isang patay na tao na nakahiga sa isang lamesa. Unti-unti akong lumapit rito at pinakatitigan ang mukha nito, pababa sa hubad nitong katawan. Kahit patay na ito, ay matipuno pa rin ang katawan. Hindi lang malinaw kung ano ang rason ng pagkamatay nito. Nalulunod ako sa pag-iisip nang biglang dumako ang paningin ko sa bagay na nasa gitna ng dalawa nitong hita. Malaki ito at mataba. Agad akong napalunok ng laway dahil sa panunuyo ng aking lalamunan. Nais ko sanang hawakan yon upang damahin ang kalakihan nito, subalit naantala ako nang biglang pumasok sa silid ang embalsamador. Tinamaan ako ng tingin nito at saka ko pinalabas.
Matapos ang araw na yon, ay hindi na ako makatulog ng maayos. Iniisip ko ang ari ng lalaking patay kanina sa punerarya. Pinagpapantasyahan ko na rin yon. Kinabukasan ay mayroon na namang patay, kaya't kailangan kong pumasok. Lalaki ulit ang patay. Bagong dating lamang yon mula sa ospital. Hinayaan ko muna ang bangkay nito at ang sabi ng embalsamador ay kailangang paabutin muna yon ng 24 oras bago niya ito galawin. Samantalang ilang oras na lang ang inaantay namin ay maeembalsa mo na ito. Ako muna ang nagbantay sa bangkay nito dahil umalis ang kasama ko. Sinarado ko ang pintuan pagkatapos ay lumapit ako sa bangkay ng lalaki. Hinimas ko ang mukha nito kahit papaano ay mainit pa ito. Pinagapang ko ang mga daliri ko sa buhok nito pati sa mukha, pababa sa mga dibdib nito. Matipuno rin ito katulad ng bangkay ng lalaki kahapon. Dahil sa pananabik ko, ay hinawi ko ang kumot na tanging nagtatakip sa katawan nito. At dito tumambad sa akin ang may kalakihang alaga nito. Dahil sa pananabik ko, ay agad ko itong hinimas-himas at unti-unting pinanggigilan. Ang akala ko ay makukontento na ako sa hawak lamang. Subalit nagkamali ako, Miss Ina. Dahil sa init na naramdaman ko, ay dagli kong sinunggaban ang kahabaan nito. Tinubo ko yun ng buong buo sa bibig ko. Dahan-dahan lamang ang paglabas-masok noon sa aking bibig hanggang sa unti-unti na yung bumilis. Hindi pa doon nagtatapos ang pagkahumaling ko sa mga katawan ng mga patay na lalaki. Dahil pagkatapos ng tagpong yon, ay lagi na lamang akong nakaabang kung may darating na patay na lalaki sa aming punerarya. Isang araw ay muli na naman akong pinatawag sa trabaho. Abot tenga ang ngiti ko ng mga panahon na yon, lalo na nang malaman kong lalaking muli ang bangkay. Ako na ang nagbantay sa katawan nito, subalit hindi ko inaasahan ang bangkay na nasa harap ko. Isa itong bangkay ng sikat na artista. Aksidente ang kinamatay nito, batay sa sugat sa ulo nito. Ngunit kahit ganun pa man, ay hindi nabawasan ang pagiging gwapo at matipunong lalaki nito. Agad na namang sumilay ang nagkukubling ngiti mula sa labi ko nang bumungad sa akin ang nakalantad nitong pagkalalaki. Hinawakan ko yon at kinalikot. Mainit pa ang katawan nito, lalo na ang pagkalalaki nito. Kinain ko yon, sagad na sagad sa aking bibig. Paulit-ulit hanggang sa magsawa ako. Ngunit sa pagkakataon na ito ay hindi na ako nakontento. Kaya hinubad ko ang pang-ibaba kong saplot at dahan-dahang umupo sa gitna ng hita ng patay na lalaki. Unti-unti ko yung inalalayan papasok sa perlas ko hanggang sa makapasok na ito. Pinaglaruan ko yon hanggang sa maabot ko ang rurok ng tagumpay. Hindi yon natapos sa isang beses lamang dahil inulit-ulit ko yon hanggang sa dumating na ang tamang oras para iembalsa mo ito. Hindi ko alam kung nakakahalata na ba ang kasama ko o nagbubulag-bulagan lamang ito. Dahil wala rin naman akong pakialam kahit mahuli pa ako na ginagawa ang bagay na yon. Sunod-sunod na yung nangyari, mas lalong lumalim ang pagkahumaling ko sa katawan ng mga patay na lalaki. Dito ko rin natagpuan ang tunay na kaligayahan. Yung tipong hindi ako pinapangunahan at ako ang nasusunod sa mga gusto kong estilo pagdating sa pakikipagtalik. Nang dahil nga rito ay kahit yata humihinga pa ang lalaki ay pinapanalangin ko na malagutan na ito ng hininga para lang maangkin at maibsan ang init na nararamdaman ng aking katawan. Kung minsan pa nga ay nasa labas na ako ng ospital para lamang mag-abang ng dadalhin sa punerarya. At mayroon ding tagpo na kahit sinusubukan pa ng mga doktora na mabuhay ang mga ito,
ay tila ako na ang bumubulong na huwag nang lumaban at isuko na lamang nila ang kanilang buhay upang hindi na sila mahirapan pa. Hindi ko na noon makontrol ang sakit ko, kaya't hinayaan ko na lamang ito. Minsan, tatlo-tatlo ang ginagamit kong katawan ng mga lalaki para lang makapagparaos. Simula nang makatikim ako ng patay na katawan, ay hindi na ako muling tumikim ng buhay na katawan ng lalaki. Wala rin namang pinagkaiba yon. Pag nakuha na ang kanilang mga kagustuhan, ay basta na lamang din nila akong itatapon. Na tila ba hindi ako nakatulong sa kanila. Hindi katulad sa mga patay, gamitin ko man ang kanilang katawan, ay alam ko sa sarili ko na wala na talaga silang buhay. At magiging maayos lang kung mawawala sila. Subalit bago sila dumating sa langit, ako muna ang magdadala sa kanila ron, upang nang sa gayon ay may baunin silang masarap na alaala kahit pa hindi na nila yon nararamdaman. Nagpatuloy ako sa ganoong gawain. Ginamit ko ng ginamit ang mga bangkay ng lalaki upang mapasaya ko nito. Matuturing na nga talagang nasisira na ang ulo ko. Subalit kung hindi ko ito gagawin, paano naman ako mabubuhay sa araw-araw? Maihahalin tulad lamang ito sa isang halaman na kailangang diligan upang magpatuloy sa pag-usbong at pagkabuhay. Dumating pa sa puntong kinukuhanan ko na ng litrato ang mga katawan ng mga bangkay at pinagpapantasyahan sa gabi bago ako matulog. Halos mapuno na nga ng mga larawan ng aking silid. Hindi ako tumigil sa pakikipagtalik sa mga katawan ng mga patay na lalaki. Kahit pa hindi ko talaga maramdaman ang tigas nito, sapat na sa akin ang init na nararamdaman ko sa tuwing pilit kong pinapasok ang mga ari nito sa perlas ko. Ilang taon na rin ang lumipas bago ko tuluyang iniwan ng trabahong yon. Wala akong balak lisanin yon, ngunit nabunyag ang sikreto kong yon dahilan para kamuhian ako ng mga tao, hindi lang sa lugar namin, kundi pati na rin sa iba pang karatig na lugar. Dahil rito ay napasara ang puneraryang yon at napag-alaman ko rin na hindi lamang pala ako ang gumagawa ng ganong bagay, kundi pati na rin ang mga kasamahan ko doon. Isa rin yan sa dahilan upang lisanin ko ang lugar na yon at magpakalayo-layo. Inaamin ko na hanggang sa mga panahon na ito ay meron pa rin akong nararamdaman, subalit isinasarili ko na lamang ito. Hanggang ngayon, nananatiling sikreto ang aking totoong katauhan para na rin sa aking kaligtasan. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Mona.